Sa mga naghahanap ng trabaho, todo kilatis ang inaabot ng mga aplikante sa kumpanyang gusto nilang pasukan. Lalo na dapat sa pagpili ng mga magiging leader nating Pilipino. Dapat kilatisin silang mabuti ng bawat botante. Ngayong gabi sa kandidato, sa kanyang pamumuno, babangon daw ang bayan. Minsan na sumabak sa pagkapangulo, pero nabigo. Tatalab na ba ang kanyang bagong Pilipinas na inihahain ngayon sa tao? Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Glavio. Kilalanin at kilatisin natin ang kandidatong si Brother Eddie Villanueva. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Ito ang pangako ni Brother Eddie Villanueva kung sakaling mahalal sa pagkapangulo. Di siya nang tumakbo sa pagkapangulo noong 2004, ngunit nangulelan. Pero ngayon, muling sasabak para masungkit ang pinakamataas na posisyon ng ating pamahalaan. Ako po si Brother Eddie Villanueva, kandidato sa pagkapangulo. Magandang gabi po, Brother Eddie. Makasama po natin si Malu Mangahas, Executive Director ng Philippine Center for Investigative Journalism, at si Howie Severino po, isa sa mga haligi ng GMA News and Public Affairs at Editor-in-Chief ng GMAnews.tv. Sa panahin pong ito, magkakaroon po tayo ng 3 sets of question. At sa unang set, mga easy question po ito para mas lalo po namin makilala kayo at may kaugnayan sa inyong personalidad. Okay, unang katanungan po. Meron ba kayong hinahangaang bayani po natin na gusto niyong sundan po yung kanyang yapak? Well, sila Dr. Jose Rizal, Bonifacio, Mabini, Marcelo Del Pilar. Of course, yung bata, si Gregorio Del Pilar. Sa mga buhay pa ngayon, sinong pinaka-iniidolo ninyo? O ina-admire? Nung student leader ako si Jose W. Diop na, namatay na, no? Si Jubito Salonga. Matanong nga ho namin, kailan at saan kayo naging pinakamasaya? Well, noong sagutin ako ng aking may bahay sa aking panliligaw sa kanya. Si Sister Dory, hanggang sa may kasal kami. Anong katangian po, Brother Eddie, meron kayo pero ayaw ninyo? Masyado akong hindi ko maiwasan yung empathy, no? Sa mga victims of injustices. Ano naman ang katangian na meron ang iba na ayaw ninyo? Yung katangiang bahala na system, yung walang concern sa bansa, yung mahal lang ang kanyang comfort zone. Baliktad dyan sa aking nakalakihan o sa university life ko. Meron ho bang pagkakataon na nakapagsinungaling na kayo? Siguro sa misis ko. Nung pagkatapos ng aming honeymoon, doon ako natutulog sa mga strike areas Sa iba-ibang strike areas, sabay-sabay ko minsan sa Bulacan. Kung minsan, nagsinungaling ako sa kanya, doon lang ako sa kamag-anak, pero doon ako sa strike areas. Yan ang mga bagay na natandaan kong kasinungalingan. Brother Eddie, kung may bagay kang gustong palitan sa sarili mo, ano yun at bakit gusto niyo siyang palitan? Hindi ako nagsisisi sa mga desisyon ko sa buhay. Kahit ang arama ko lang ng 2 beses ng Marcos time. Ewan ko, dahil nasa dugo ko siguro yung pagmamahal ngayon sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Sa iba, stupidity. Itong decision ko, tumakbo ulit in accepting the challenge of the multisectoral groups 3 years ago. This is the height of stupidity at a glance. Your greatest extravagance? Ang paborito niyong luho? So yung pagdating sa luho, hanggang ngayon, doon ako nakatira kung saan ako pinanganak.
Tataka nga sila, Tony Becawan ko, nung dalawin ako sa bahay namin. Dito ko ba nakatira? Akala ko nasa exclusive village sila sa Manila. Sa edad niyo pong ito, 63 years old, ano na po ang pinakamahalagang nagawa ninyo sa bayan natin? Nung ako ay maaresto ng Panginoon, naging pastor at naging evangelist for 31 years. Maraming buhay ang nabago. Okay. Salamat po, Brother Eddie. Mamaya sa pagbabalik ng kandidato, aalamin po natin at susuriin ang plataformang inihahain po sa atin ng ating kandidatong si Brother Eddie Villanueva.